Inatake ng Ukraine sa pamamagitan ng long-range strikes ang mga sasakyang pandagat sa Caspian Sea na ginagamit umano sa paghahatid ng military cargo mula Russia patungong Iran. Ayon sa Kiev, kabilang sa kargamento ang mga bahagi ng drones at missiles na posibleng gamitin ng Iran sa mga operasyong militar nito. Iginiit ng Ukraine na lehitimong military target ang mga barko at ruta na sangkot sa paglilipat ng nasabing mga kagamitan. Pero ayon sa Iran, isang commercial vessel ang tinamaan sa pag-atake na ikinasawi ng isang marino at ikinasugat ng ilan pang tripulante. Ipinatawag ng Tehran ang charge d'affaires ng Ukraine upang maghain ng formal na protesta laban sa tinawag nitong hostile at criminal attack. Nagbabala rin ang Iran ng pagganti at nangako na hindi palalampasin ang pag-atake sa mga mamamayan at ari-arian nito. هر گونه کارشکنی توسط دولت‌های اروپایی را تحمل کرده ایم. به این دولت‌ها و به ویژه دولت جدید انگلستان و به پارلمان و دولت بلغارستان و به دولت اوکراین هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست امریکا نکنند و از ورود به ماجراجویی‌هایی که مربوط به آنها نیست خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران این حق قانونی خود را در دفاع از تمامیت ارضی خود همیشه به کار خواهد گرفت و هر نقطه‌ای که مبدأ تجاوز به کشورمان باشد قطعاً هدف مشروع نیروهای مسلح ما خواهد بود و اقدام نابخردانه دولت اوکراین بی جواب نخواهد ماند. Samantala, inakusahan din ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia ng pagbibigay sa Iran ng satellite information tungkol sa mga US military facilities sa gitnang silangan. Ayon kay Zelensky, mula Hulyo ay minamanmana na umano ng mga Russian satellite ang mga base militar sa Gulf States bago at matapos ang mga pag-atake ng Iran. Kabilang umano dito ang 4 na airbase sa Bahrain, Jordan at Kuwait. Pero taliwas ito sa pahayag ni US President Donald Trump. Sa kanyang Truth Social, sinabi ni Trump na siniguro sa kanya ng Russia at China na hindi sila magbibigay o magbebenta ng sandata sa Iran. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na tugon ang Moscow at Beijing sa mga paratang ng Ukraine. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon!